stand up please, and Pastor RJ will come to give us the Word of God. Amen. Good morning po sa ating lahat. Sige, tuloy-tuloy na po tayo at magandang gabi po sa ating mahal na pastor. And thank you for the privilege to be here. At alam nyo, matagal-tagal na hindi ako nakabalik simula nung dumaan yung matinding bagyo. Ay grabe, bagyo na nga, binabagyo pa. Oh, pero grabe po mga kapatid. Alam nyo, last Tuesday, binabakuran namin yung na-landslide. Last Tuesday. Kunti lang to, pero may mauunawaan kayo dito. Sige, maupo muna kayo sandali. So, sabi ko, bakuran natin kasi baka may magkamali, may mahulog na bata. Mataas-taas po yun. Siguro kung pag nahulog mula doon sa atin at tuloy-tuloy siya, mula dito hanggang doon sa may audio, mahuhulog. Ganun po kalalim na hulog yung mga kabite natin. Last Tuesday, gumagawa kami ng fence. Sabi ko, habang pinababa ko yung 2 full-time, may nahulog na ganitong bato. Sabi ko, delikado ah. Brad, sabi ko, akyat kayo. Huwag na tayong gumawa ng ano dyan. Bakod, dito na lang tayo sa taas. So nag-move kami at doon na kami gumawa sa taas. Mamaya-maya, nakapagsimula na kami lahat. Kaya lang may kulang pa. So kinakailangan namin ng kawayan, puputol pa. Sabi ko, sige, Brad, kumuha kayo ng kawayan, pero wag yung idadaan dito kasi delikado tayo. Wag yung idadaan dito. Idaan nyo doon sa may tapat ng CR. At wala nang dadaan dito sa may na-landslide. Sabi ko, nag-shower lang ako, naligo lang ako, mamaya-maya, dinaan nila yung ano doon, kawayan. Nahulog ngayon si Belte at saka si Mark. Kita nyo naman si Mark, medyo malaki katawan doon. Nahulog po. Bumigay yung inapakan, nahulog sila doon sa may baba, hindi naman umabot doon sa ganung kalagitnaan lang. Si Belte po ay tinamaan dito, tinamaan yung paa niya. Sabi niya, dito sa likod tayo, medyo masakit dito sa likod ko, sabi niya. Si Mark, nakatatlong tahi dito, tapos namaga yung kasi sumabay sa kanila yung mga bato. Sabi ko, kung sumunod kayo sa instruction ko, walang nadisgrasya. Sabi ko, nung natatawa-tawa sila eh. Sabi ko, natatawa kayo sa itsura nila kasi natutulala sila eh. Paano kung may namatay? Makakatawa ba kayo? Sabi ko, napakasimple yung instruction ko. Huwag nang dadaan dyan. Huwag nang pupunta dyan. Kaya nga binakuran natin eh. Dumaan pa rin. Matigas ulo yung isa. Kaya sabi ko, napakahalagang instruction. Maging sa simbahan po. Maging sa instruction ng salita ng Diyos, napakahalaga. Pag hindi natin sinunod, disgrasya ang aabutin natin. Opo, malinaw po yan. Sabi ko, kung sumunod kayo, wala tayong ganyan. Oo. Sabi ko, wala pang building dito. Kabisado ko na yung terrain dito. Wala pa kayo dito, nandito na ako. Tapos hindi niyo ako susundin. Hindi ko sinasabi ito para magaling ako. Sasabi na hindi, ako yung nakakaalam eh. Sabi ko, kung biniyak-biyak niyo yung kawayan dyan pa lamang, bago iakyat, ganito na lang kakaliit eh. Kahit maliit na batak, pwedeng hilain yun eh. Hilain ba naman nila pagkalaki-laki na kawayan? Tapos mula dito hanggang halos doon sa last na pew eh. Kahit 5 kayo, mahirapan kayo. Lalaking kawayan. Pero sabi ko, kung sumunod kayo, walang disgrasya. Oho. Kaya napakahalaga ang instruction ng Diyos sa buhay natin. Tumayo po tayo lahat. At salamat po sa ating mga minamahal na bisita ngayon pong umaga.
Salamat po na kayo po ay nakarating. Hindi po kayo napunta sa lugar na wala kayong matututunan sa buhay nyo. Ito po yung lugar na merong kayong matututunan at ang matututunan nyo dito ay kagamit-gamit sa buong buhay nyo magpakailan-kailan pa man. Opo. Dito po tayo sa Proverbs chapter 22. Proverbs 22. Bibilisan ko po. Verse number, pero mga mahalaga po na marinig natin ang ating mahal na pastor. Alam nyo, kagabi, tinitignan ko, nag-observe ako sa ushers meeting, sa meeting ng mga full-time, sabi ko, napakapalad itong mga ito kasi mahalagang instruction eh. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Pag walang instruction, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, marami pong disgrasya ang buhay. Walang may gusto sa kapahamakan. Pero marami napapahamak kasi maraming hindi sumusunod. Mas marami yung sumusuway. Okay, sige po. I hope nandyan na kayo. Amen? Proverbs 22, verse number 6. At saka pupuntahan po natin yung verse number 15. Okay, nandyan na po ba kayo? Shout amen, amen. Yan, huwag kayong matutulog ha. Maiksi lang naman to eh. Okay, verse number 6. Babasahin po natin lahat. Everybody read. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Let's drop down to verse number 15. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Pag-usapan natin ngayon pong umaga ay Bible discipline. Let's talk about Bible discipline. Alam nyo, we don't like discipline, but we need discipline. Nobody likes discipline. But discipline is so important. Lalong-lalo na po pagdisiplina po ng salita po ng Diyos. Sigurado po ito, hindi po tayo tsamba-tsamba. Opo. Hindi na natin kinakailang diskubrihin pa. Proven na po ito. Kaya ito po ang sundin natin. Hindi po yung isinusulong ng gobyerno natin o mambabatas na hindi na po dapat paluin ng bata. Hindi po. Mamaya pupunta tayo doon. Huwag kayo matakot. Maganda po itong pag-uusapan natin. Huwag kayo matakot. Kayo talaga. Sige, tayo po yung manalangin. Everybody bow your heads, please. Dakilang Diyos, kami po nagpapasalamat sa umagang ito na meron po kaming bahay-sambahan, meron kaming simbahan, higit sa lahat. Meron po kaming Diyos katulad po ninyo. Meron kaming inyong banal na salita, Panginoon. At salamat na meron kaming pastor na nagtuturo po sa amin. Tinawag niyo po para kami po ay hubugin sa inyo pong mga salita. I-bless niyo po ang aming pong mensaheng maririnig, Panginoon. Ganun din po ang aming mga minamahal na bisita. Iligtas niyo po sila at maging masunurin po sila sa water baptism. At ganun din po ang bawat anak po ninyo. Sawayin niyo po ang kaaway. Alam po namin na ayaw niyo po na kami po o ang bawat anak ninyo ay attentive sa inyo pong mga salita. Bless us, O God, in Jesus' name. Amen. Okay, sige po, pwede na pong umupo. At ngayon po ay, I hope, mahalaga po itong ating pong tema ngayon pong umaga. Una po, ay huwag niyo pong kakalimutan. I hope tuloy-tuloy na po tayo. Handa na po kayo makinig. Amen. Alam niyo, ang ganda ng mga awitin natin. Pag hindi pa kayo mula sa Sunday School, napakalinaw yung mensahe, yung mga awitin, ay alam niyo, pag hindi pa kayo na in love sa Diyos, ewan ko lang. No? Amen? Kantahan ka lang ng mga unbeliever na mga awitin, nai-in-love ka na para sa babae. Pero bakit hindi tayo nai-in-love sa Diyos? Di po ba? Di ba? Kayo mga kabataan, pagka umawit ng para dun sa dalaga, may paiyak-iyak ka pa. Kasi sobrang in love ka, di ba? Pero sa Diyos, mga kapatid, bakit hindi tayo madaling ma-in love? Okay, so nasa inyo na po yung sagot niyan. Pero makikinig kayo, mai-in love tayo. Pero alam nyo po, mga kapatid, ang Diyos, huwag nyo kakalimutan,
mga bisita, mga members, huwag niyong kakalimutan, huwag nating kakalimutan. Madalas naman natin marinig ito paulit-ulit sa mga messages na dinadala ng ating mahal na pastor. Huwag niyong kakalimutan ng Diyos ay nagtayo po siya ng 3 institutions. Bakit po? Ano po itong 3 institution na ito? The home, the government, and the church. Now, bakit po nagtayo ang Diyos? For the benefit of mankind. For the benefit of mankind. So God established 3 very important institutions. The home, the government, and the church. Pero dapat makita po natin yung purpose ng mga institutions na ito. The purpose of the home is to provide. The purpose of the government is to protect. But the purpose of the church is to perfect. Is to perfect. It means to complete. To complete. It means, mga kapatid, without the church, everything is incomplete. Nakikinig po tayo, mga kapatid? Kahit na what is protection na binibigay ng ating gobyerno. In fact, napakaganda nga sana kung talagang natin ito, na ibibigay talaga. Pero paano maibibigay ang protection ng mga mamamayan ng mga Pilipino kung ang gobyerno walang Diyos? Di po ba? Amen. At paano maipuprovide ang dapat i-provide sa tahanan kung walang Diyos na kinikilala ang isang tahanan? Kaya hindi po natin pwedeng ihiwalay ang layunin ng simbahan sa ating buhay sapagkat lahat po ito, yung nagtayo ng home, nagtayo ng gobyerno, nagtayo ng simbahan, ay isang Diyos lamang ito. Hindi po hiwa-hiwalay na Diyos, kundi iisang Diyos po ito. So, both of these 3 institutions na kinabibilangan ng bawat isa ay dapat pahalagahan po natin. Come on, amen. So, huwag niyong kakalimutan yan. Kaya ngayon, makita niyo po dito sa ating pong binasa, of course, alam natin na ang nagsulat po na ginamit ng Diyos sa aklat na ito is King Solomon. Who is King Solomon? Di ba? Alam natin pinakamatalino. Alam natin pinakamayaman. Pero hindi nyo ba alam na si King Solomon ay may hawak na kingdom? May hawak na kingdom. Libo-libong tao ang hawak ni King Solomon, mga kapatid. Kaya napakahalaga, napaka-importante na makita natin yung layunin mismo ng aklat na ito. Napakaganda po ang Book of Proverbs. Nakikinig tayo? Ang Book of Proverbs ay isinulat po ito, mga kapatid, para tayo po ay matutunan natin yung tinatawag na sa araw-araw na pamumuhay natin, ay makita natin yung pamumuhay na merong wisdom na galing sa Diyos. Nakikinig tayo? Amen. Makita natin at maranasan natin yung pamumuhay na merong wisdom na nanggagaling sa Diyos. Sapagkat karamihan po sa atin, namumuhay tayo, pero wala namang wisdom ng Diyos. Napakahalaga po ang wisdom. I hope nakikinig tayo lahat. Napakahalaga ang wisdom, mga kapatid, na nanggagaling sa Diyos. Sapagkat pag wala tayong wisdom na galing sa Diyos, sabi ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wisdom. Mahalaga yan. Kaya ito po ay isinulat, mga kapatid, para sa araw-araw na pamumuhay natin, meron tayong wisdom ng Diyos. Ngayon, sa lahat ng aspeto ng buhay, sa trabaho, sa anumang profession natin, hanggang sa pagpapamilya natin, ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang Diyos ay hindi pwedeng ihiwalay.
kailangan natin ang Diyos, kailangan natin ang simbahan, kailangan natin ang salita ng Diyos, kailangan natin ng pastor na magtuturo sa atin. Come on, amen. Ngayon, makita nyo po dito sa binasa natin, anong sabi ng Bible dito sa ating binasa? Sabi ng Bible dito, sabi ng Biblia, foolishness is bound in the heart of a child. Maliwanag po ba? Ano yung nakabound sa puso ng bata? Is it an adult or a child? A child. Amen? Bata yan. Anong ibig sabihin ng foolishness? Silliness. Pero makikita nyo po sa Biblia, sabi ng Biblia, yung tao na nagsasabi na walang Diyos, ay anong sabi, ang tawag doon? Fool. Fool. So sino yung fool, mga kapatid? Yung isang tao na nagsasabi na walang Diyos. That's foolishness. Amen? Number 2, mga kapatid, ano naman yung pangalawang uri ng foolishness? Narinig na natin ito sa ating mahal na pastor, pero maganda na uulit-ulit. Unang foolishness, unang fool na tinawag dito, yung isang taong nagsasabing walang Diyos. Tama. Pangalawa, yung taong nagsasabing may Diyos pero hindi namumuhay sumusunod sa Diyos. Fool din yon, foolishness din po yon. I hope nakikinig tayo, amen. Ngayon, makita nyo, sabi ng Biblia, silliness. Foolishness means silliness. Ibig sabihin, kung tatagalogin natin ito, kalokohan. Nakikinig tayo. Hindi na natin isa-isahin yung kalokohan, maraming uring kalokohan. Come on, amen? Ano yung nakabound? What the word bound means? To tie. To confine. To confine. Ibig sabihin, mga kapatid, the word confine, it means imprison, jail, or lock up. Now, isipin nyo ngayon, mga kapatid, ano yung naka-lock up, ano yung naka-confine, ano yung nakakulong sa puso ng bata? Come on, ano yun? Foolishness. Is that clear, mga kapatid? Foolishness, is that an adult or a child? Child. Child. Bata. And what is heart? According to the Bible, the heart is the center not only spiritual activity, but of all the operations of human life. Nandiyan po lahat ng uri ng kalokohan. Hindi kinakailangan tumanda ang isang tao para magkaroon ng lahat ng kalokohan, kundi bata pa lamang nandoon na lahat ng iba't ibang uring kalokohan. The heart is the home of personal life. The heart is the seat of the conscience. The inner part of anything, the middle part or interior, the chief part, the vital part, the vigorous of efficacious part, the seat of the affections, passions, as of love, joy, grief, enmity, courage, and pleasure. The heart, sabi ng Bible, mga kapatid, alam niyo itong verse na ito, the heart is deceitful above all things. The heart is deceitful above all things. Every imaginations of the thoughts of heart is evil. Continually. Tuloy-tuloy po yun. Yung kasamaan ng ating puso is unstoppable. Kaya makita nyo ang sabi ng Biblia, sabi ng Bible sabi ni Paul, evil men shall wax worse and worse. Kapatid, huwag tayong umasa na ang kasamaan ng tao ay pabuti, kundi pasama ng pasama, palala ng palala. I hope nagkakaunawan tayo, mga kapatid. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin yung pong tinatawag na disiplina.
Oo, amen? Alam mo, nag-preach na si pastor patungkol dito. Kaya maganda pa ulit-ulit. Tingnan nyo ngayon, ano sabi niya? Foolishness is bound in the heart of a child. Ano yung nakalock up sa puso ng bata? Foolishness. Nakalak yan. At kung yan ay nakalak yan, nakakonfine yan, kailangan ng susi. Sa palagay niyo mga kapatid, paano mabubuksan yan pag walang susi? Nakalak yan. In fact, mga kapatid, tinan nyo, ano sabi ng Bible dito? Psalms 51, verse number 5. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Nasa sinupupunan pa lang tayo ng ating mga ina. Hinulma na tayo ng kasalanan. Hinulma na tayo, pinaglihi tayo sa lahat ng iba't ibang uri ng kalokohan sa buhay. Wala naman pong magulang na habang lumalaki yung anak mo, tinuturuan mo ng kalokohan. Kung meron man, kalokohan talaga yon. Amen? Pero meron din talaga. Meron din mga magulang na kasama niya sa inuman mga anak niya. Meron din mga magulang na kasama niya, mga kapatid, sa kalokohan. Pag nanakaw, nakawan. Meron sa amin nung araw, buong pamilya magnanakaw. O ngayon, nasaan sila napunta? Nasa impyerno na po sila ngayon. O, wala na sila. Kaya anong kailangan natin? Ano sabi ng Bible dyan sa verse number 6? Number 6, train up a child. Di po ba? So, ang kailangan ng mga bata, training. At sa palagay nyo, anong klase at anong uring training ang meron dapat ibigay sa kanila? Is it a secular training? Yung training ng mga swag? Yung training ng mga rangers? Ha? Tingnan natin kung anong sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Hindi ko sinasabing masama ang training ng ranger, masama ang training ng swag, kapatid. Kaya sila nagtitraining bilang sundalo. Pero kinakailangan meron pa tayong dapat makuha na training, na pinakamataas na training, which is the biblical training. Biblical discipline. Kasi tinan nyo ano sabi ng Bible dito. Train up a child. Baba mo yung verse, doon sa binasa natin. Foolishness is bound in the heart of a parehas na child. Amen. Bakit kailangan ng training, kapatid, yung child? Sapagat sabi ni Biblia, lahat ng kalokohan nasa kanya. Amen. Lahat ng kalokohan nasa kanya, or else, ano sabi ng Biblia? Train up a child in the way he should go. He should go. Yung dapat niyang puntahan. Amen. Para, sabi ng Biblia, and when he is old, he will not depart from it. Para pag tumanda siya, hindi siya lalayo, hindi niya makakalimutan, salip mananatili siya sa training na natanggap niya. Bakit? Kapatid, pag walang training, saan sa mananatili? Hindi ko sinasabing pupunta doon, kundi mananatili. Kasi hindi niya kinakailangan pumunta doon. Nandoon na siya eh. Hindi siya papunta sa foolishness, kundi naroon na siya. Hindi siya papunta sa foolishness, kundi yung foolishness nasa kanya na. So ang kailangan natin, maalis. Hindi lang nasa kanya yun, kapatid. Nakalak pa. Naka-jail pa. Naka-confine pa siya. So, paano mo ngayon paalisin doon? May sagot ang Bible dito. Yun ang maganda ron. Ano sabi ng Bible dito? Kapatid, hindi mo kaya mag-isang alisin yan. Ako rin, hindi ko kaya yan. Pero merong sinasabi dito. Ano sabi ng Bible dito? Balik tayo doon sa verse number 15. Kaya ito yung tatrabahuin natin. Hey, amen? Hindi po ito kaya ng DSWD. Ibigay mo yung full na bata.
Ibigay mo yan sa DSWD. Kung kaya nilang sugpuin yung foolishness ng bata, they cannot do it. Oh yeah, mga kapatid, hindi nila kayang gawin yon. Ibigay mo yan sa gobyerno, ibigay mo yan sa DSWD, hindi nila kayang sugpuin yung foolishness ng bata. Pero sa Bible, meron. Tingnan nyo, ano sabi ng Bible? Ready na ba tayo mga magulang? Foolishness is bound in the heart of a child, but, maganda ito, the rod of correction shall drive it far from him. Nauunawain muna natin kung anong ibig sabihin yung rod. Literally, ang rod, pamalo talaga yon. Pero dalawa po yan. Tinatawag po yan na shebet sa Hebrew word. Tinatawag din po yan na skeptron sa Greek word. Nang ibig sabihin ng skeptron is scepter. Scepter. It means correction. It means ruling. It means writing. Ito. Come on, amen? This is a holy writing. Come on, amen? Kapatid, kahit na anong palo mo sa anak mo, pag walang salita ng Diyos, wala rin yon. Kung paano ang sinasabi ng Biblia na ang bata ay huwag ihiwalay ang pamalo sa kanyang puwitan, lalong huwag ihiwalay sa kanya ang salita ng Diyos. I hope na nagkakaunawan tayo. But let us understand the word rod. 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 Rod, tinatawag niya na staff. Or rod. Pero ito gusto makita ninyo. Rod is a symbol of royal authority. Anong ibig sabihin ng royal? Hindi po yung iniinom nyo. Royal means Coke. Ay, hindi. Royal means kingly ancestry. Panghari. So pag sinabi nating rod is a symbol of royal authority. Rod is authority. Alam niyo ba mga kapatid, ang bata ay kailangan matuto siyang kumilala ng authority. Sapagkat maraming mga bata ngayon hindi marunong kumilala ng authority. Yeah, amen. They don't know the authority of God. They don't know the authority of their parents. They don't really know the authority of the Word of God. Marami ngayong mga kabataan kapatid na hindi marunong rumispeto sa authority. Rod is a symbol of authority. The Word of God it must be authoritative sa buhay natin. Lalong-lalo na ang mga bata. At ito po, rod is a symbol of royal authority. The use of the scepter originated in the idea that the ruler, example, yung parents, was a shepherd of his people. Nakikinig tayo mga kapatid? Dapat, katulad ng pastor, tinatawag na shepherd. The under-shepherd. Jesus is the chief shepherd. Tayo namang mga magulang, mga kapatid, tayo din dapat ang nag-shepherd sa ating mga anak. At walang shepherd, mga kapatid, na walang rod. Come on, amen. Kung kahit aralin nyo yan sa Old Testament, pag shepherd ka, automatic mga kapatid, may rod ka. Sapagkat yung rod mo is a symbol of authority. Come on, amen.
Kaya kailangan natin yung rod. Ano yan? Literal talaga na rod yan. At literal din na salita ng Diyos. Amen? Para saan yan? Punishing, ruling, correction, an instrument of punishment. So pag sinabi nating discipline, mga kapatid, discipline is power. Discipline is authority. Discipline is power to influence. Persons in command, convincing force, conclusive statement, pag sinabi nating authority, official decision, pag sinabi nating authority. Kaya nga mahalaga na mga bata, marunong kumilala ng authority ng kanilang mga magulang. Come on, amen. Alam nyo ba na maraming mga kabataan ngayon hindi nire-respeto ang authority ng Diyos, authority ng salita ng Diyos, authority, lalong-lalo na ang kanilang mga magulang nagsasawa na sila. Kaya anong kailangan nila mga kapatid? Anong kailangan nila? Training. Disiplina. Discipline is education. But Webster said, education is useless without the Bible. Discipline is instruction, cultivation, and improvement. Correct sentiments. Ano ibig sabihin ng sentiments? Yung damdamin natin, alam nyo ba, kinakailangan i-correct yung ating emotion. I-correct yung ating kuro-kuro. Kasi marami tayong palagay, marami tayong mga sentiments na mali. Kinakailangan i-correct yan. Yung morals natin. Yung manners natin. Alam nyo ba, napakarami mga kabataan ngayon, walang good manners and right conduct. Alam nyo kung bakit? Because hindi sila dumaan sa tinatawag na training. Bible training. Kaya tignan mo, pag wala kang disiplina, wala kang training, wala kang good manners, wala kang magandang pag-uugali. Wala kang magandang asal. Puro kuro-kuro. Puro emotion. Puro palagay. Hindi natin kailangan yon. Ang kailangan natin, sigurado. Amen! Yan ang kailangan natin. Ngayon, paano tayo magdidisiplina? Ayan. Okay, handa na kayo? Okay, number one. Number one, you need to beat the child with a rod of correction. Come on, amen. Sabi ng Bible, Proverbs 23, verse number 13, withhold not correction from a child. For if thou beatest him with the rod, ano sabi ng Bible? He shall not die. Pero kayong alisan. Nakita ko kanina to eh. Pero, paalala ko lang po. Brad, daliga. Ito itong bata katabi mo. Ayan, daliga. Nakapula. Nakapula. Bilis. Ito, child pa ba ito? Alright. So, pag pinalo nyo po, ang pinakamaganda, wag naman po, hindi naman po sa ulo. Hindi sa ulo, kasi pagkagalit ng magulang kung ano lang palo dito, kung saan-saan, hindi po. Tanungin mo muna anong kasalanan mo, nak. Di ba? Anong kasalanan? Anong pangalan mo? Alden. O, halimbawa si Alden. Nak, anong kasalanan mo? Sinunog ko po yung buong bahay natin, tay. Ha? Tanong ko, kailangan ba ng palo yun?
Sinunog yung buong bahay nyo. Alam nyo, sabi mo sa kanya, nak, may kasalanan ka. Ha? Palo, dito, wag po dito, wag dito, kung saan. Sabi ni Biblia, sa puwitan eh. Dito. Tapos tanongin mo, anong kasalanan mo? Sige, anong dapat kong gawin sa'yo? Papaluin po. Sino may sabi? Bible po. O, di ba napakaganda? Ilang palo mo? Isa lang po. Sinunog ang bahay, isa lang. Alam mo maganda dyan? Hindi. Huwag niyo pong sanayin na yung gusto niya ang masusunod. Pag sinabi niyang isa, hindi, 5. Ha? Pero wag naman pong bakal, sample lang ito. Ha? Baka sabihin nyo, bakal yung hawak ni Pastor. Tama, may bakal ako sa bahay. Ha? Sige, ihanda mo yun, ihampas sa'yo ng misis mo yan. Hindi po. Yung katamtaman lang naman. So, gagawin mo doon. Andali, di pa tapos. Paluin mo ng Hindi, isa lang po. Hindi, 3 ha. Pero sa susunod, 4 na yan. O, pag pinalo mo, paluin mo na nararamdaman niya. Di ba? Wag na, baka dalhin ako sa DSWD. Sige. Di mo malinaw sa Bible? Di po ba? Huwag ipagkait ang pamalo at pagsaway sa bata. Sapagkat kung iyong hampasin, sabi na Biblia, beat. Di ba? Beat him. Sabi na Biblia, siya'y hindi mamamatay. Basta tama lang po pagpalo, dito. Kapatid, anong simbolo ng pamalo? Authority. Dapat matandaan ng bata, makilala niya yung authority mo na ibinigay ng Diyos para siya ay i-train. Makinig kayo. Hindi lang isang beses yan. Bakit? Sapagkat nakalak yung foolishness sa puso niya. Hindi po yan basta-basta maalis. Napakarami yan. Amen. Kaya ang kailangan niyan ay disiplina. Ang kailangan niyan ay training. Meron bang training na isang araw lang? Meron bang training na isang buwan lang? Hanggat nasa poder mo yung bata, you must train him. Amen? Tuloy natin. Number 2, the rod of correction will drive it far from his foolishness. Maliwanag ba yan? Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Ano ang maglalayo sa kanya ng kanyang foolishness? Ano ang magtatanggal ng kanyang foolishness? Rod of correction. Malinaw ba yun, mga kapatid? The rod of correction. Yung pamalo. At ang sabi ko sa inyo, huwag kang mamalo na hindi mo muna ibinigay ang salita ng Diyos. Bago ka mamalo, kinakailangan meron siyang naririnig na salita ng Diyos consistently sa kanyang buhay. Dapat hindi lamang dito sa simbahan nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ang pinakamalaga, lalong-lalo na sa bahay ninyo, tandaan ninyo, saan po kinuha yung rod? Ha? Yan po ay kinuha sa mga shepherd habang nagpapastol sa kanilang mga sheep. Ganon din tayo mga magulang, dapat para tayong isang shepherd na merong rod na dapat nagpapastol sa ating mga anak.
Sino kaya talaga sa atin dito ang nagsishepherd sa kanyang mga pamilya? Come on, amen? Sino kaya sa atin talaga? Kaya sabi ng Biblia dito, mga kapatid, ang kamangmangan na ay nababalot, naka-confine, naka-jail, naka-lock up, mga kapatid. Saan? Sa puso ng matanda. Hindi, bata. Bata. Kaya hindi nyo, huwag nyo nang sisihin yung kapitbahay nyo, huwag nyo nang sisihin yung school ng anak ninyo, huwag nyo nang isisihin kung ano-ano pang sinisisi nyo, kapatid. Hindi pa nag-aaral yung anak mo, may foolishness na siya. Minsan pati simbahan, alam mo kung kailan ka napunta sa CBBC, doon ka natuto ng pagmumura, doon ka natuto ng ganito, doon ka natuto ng ganito. Bakit si Adan at si Eva, kapatid, nagpatayan yung magkapatid, wala pa namang kapitbahay nila. Wala pa naman silang kapitbahay nung araw. Di po ba? Amen. Pero nagpatayan yung magkapatid. Saan nila nakuha? Saan nakuha yung tapang ni Cain na patayin si Abel, sarili niyang kapatid? Foolishness. Come on, amen. Huwag niyong sisihin yung school, huwag niyong sisihin kung saan. Bago pa makarating sa school, may foolishness na yan. Ang tungkulin natin mga magulang, tanggalin yun. Kaya para matanggalan ang kailangan, Word of God, rod. Amen? Rod. Sabi ng Biblia, pag pinalo mo, hindi yan mamamatay. Pero mamaya, pupuntan natin yan. Kaya makita nyo mga kapatid, hindi natin kailangan ng DSWD kung ganito ang pamamaraan natin sa kanya-kanyang tahanan. Come on, amen! Ha? Unang-una, dali mo sa anak mo sa DSWD, meron ba silang salita ng Diyos? Katulad ngayon, alam nyo ba, kamakailan lang mga kapatid, merong 15 years old na ni-rape. Alam niyo yung balita, di po ba? 13 ang nang-rape. Lahat po sila minor de edad. Ha? Kaya ngayon, pinag-uusapan sa Senado na ibababa yung edad para makulong. Ang sabi nila, Marcoleta, mga kapatid, ay 7 years old. Pero kung tatanungin, maganda yon. Kasi marami mga bata, malalakas ang loob, gumawa ng mali. 7 years old, 6 years old, 5 years old. Ha? Alam mo, yung isa pa nga na yata na gumawa doon, nagbanta pa eh. Sige, subukan nyo kaming nagbanta pa. Kaya malalakas ang loob. Kaya, alam nyo, ang kailangan natin, kung ang mga bata ay malalakas ang loob na gumawa ng kalokohan, dapat tayong mga magulang na may Diyos, may simbahan na ganito, may Biblia, dapat tayo ang may mas malakas na loob na gawin yung ipinapagawa ng salita ng Diyos to train the next generation. Dapat ang simbang ito, kapatid, ay makapag-breed tayo ng mga susunod na henerasyon na merong tinatawag na God-fearing generation. Yung mga henerasyon na takot gumawa ng kalokohan. Yung henerasyon na, kapatid, nagsisinungaling pa lamang, nanginginig na sa takot. Yeah, amen. Meron akong alaga doon. Bata pa, hindi ko na sasabihin ng pangalan, kilala nyo? Ha? Bata pa. Minsan, sabi ko, nag-soul winning yung isang kapatiran natin. May soul win siya na bata. Sabi niya, kilala mo ba si ganito? Kilala ko po. Pero hindi sila pumasok ngayon. Nag-cutting classes. Nung umuwi na, abay, umuwi din kung ano ang uwi ng mga estudyanteng pumasok. Foolishness. Ha? Katulad ng ginagawa ng mga maraming kabataan din. Pagdating, tinanong ko, saan kayo galing? Ganito pa itsura yan. School po. Totoo po. Ha? Sabi niya, school po.
Sa isip-isip ko, parang mali pa yung tanong ko, ha? Ganun ba? Ikaw, yung kasama niya, ikaw, school din po. Sabi ko, school o nag-standby kayo doon sa Kias? Nagulat na yung dalawa. Ha? Sinungaling kayo, ha? O, kinuha ko yung rad ko, nirad-rad ko. Hindi pa nagtatapos. Yung pala, ang ginawa nila, bago nag-standby doon sa Kias, nag-ikot-ikot pa doon sa SM Baguio. Sabi ko na naman, saan ba talaga kayo galing? Doon lang po sa Kias. Totoo ba talaga na sa Kias kayo? Opo. Yung nakakita sa inyo na galing kayo ng SM, ayun na. Ha? Sabi ko, di ba magkano pera mo? 40 po, sabi nung isa. Magkano na lang natira? 10 na lang po. Saan kayo galing? SM po. Ayan, alright. Anong kailangan nyo? Rod of correction. Dinirad-rad ko silang dalawa. Pero sinisigurado ko po sa inyo, buhay pa po sila. Alam mo, isipin nyo kapatid, pag magsinungaling, normal na normal. Doon ako nagtataka eh. Nung unang tanong ko, saan kayo galing? School po. Niyabangan pa ako eh. Nakita niyo po yung mga kaya nga, noong pong araw, pagka ang bata nagsasabi ng totoo. Noong araw yun. Pero karamihan po ng mga bata ngayon, mga kapatid, ang mga sinasabi, foolishness. Bakit? Foolishness is bound in the heart of a child. Amen! Foolishness! Ang huhusay niyan, mga kapatid. Bihasa sila sa foolishness. Bakit, kapatid, nandoon pa lang sa sinupupunan ng nanay, nauhulma na sila. We are shapen in iniquity. Walang exempted sa atin. Maging tayo mga adult, mga kapatid, marami pa rin tayong foolishness. Amen! Kaya nga sabi ng Bible dito, napakaganda to. Proverbs 13:24. He that spareth his rod hateth his son. But he that loveth him chasteneth him betimes. Alam niyo ba na baliktad? Sabi nila, kaya hindi ko pinapala yung anak ko kasi mahal ko. Pag pinalo mo yung anak mo, galit ka sa anak. Baliktad. Unawain natin yung verse. Ano sabi niya? He that spareth means refuse. Yung ayaw mamalo. His rod hated his son. Kapatid, pag hindi mo pinalo yung anak mo, ibig sabihin, ay, galit ka sa anak mo. Pero sabi ng Bible, but he that loveth. Kaya nga dapat pag namalo tayo, hindi galit. Balik ka dito. Ano? Ha? Bilis. Huwag ka magalang, hindi kita sasaktan. Ha? Mayayari tayo. Alam niyo, maraming mga nanay paggalit na galit. Nandun na sana siya, ano? Ha? Di ba? Anong gagawin? Anong ulit pangalan mo? Alden! Pagka ang nanay galit, abot hanggang doon, 1 kilometro ang boses. Tapos, kurot dito sa singit. Ha? Sipa, sapak, kunin yung ano. Is that biblical? Ha? Huwag kang magalit sa kanya, kundi magalit tayo sa kasalanan niya. Kaya natin pinapalo because we love Alden.
Ha? Paano mo lang, anak, ano ng pangalawang kasalanan mo? Sinunog ko po si tatay. Ha? Sabi ng na, mami, very good na. Ha? Sige, wag nang paluin dito. Kapatid, ang daming foolishness nandito. Amen. Hindi kinakailangan lumabas ko sa kwarto niya para matuto ng foolishness. Nandoon na yan. Hindi kinakailangan aabot pa sa school, aabot sa barkada, aabot sa kalye, aabot sa SM, aabot kung saan-saang tambayan, kapatid. Yung foolishness nandiyan na. Ang tungkulin natin is to pull out yung nakalock up na foolishness. Ha? So, ang gagawin? Palo uli. O, anak ha? Ilan yung palo mo nakaraan? 3. O, ilan ngayon ang gusto mo? 3 pa rin. Hindi. Ha? Uulitin natin doble yun. 6. O, palo lang. Pak. O, pag sinabi mong 6, 6. Nakuha natin. Hindi yung habang pinapalo mo. Mamaya, madadaanan natin. Ha? Dito ka lang, Brad. Dito ka lang. Okay? Maganda, nakapula ka eh. Sabi ng Bible, pagka hindi mo pinalo ang anak mo, galit ka sa anak mo. Pero pag pinalo mo yung anak mo, totoong mahal mo yung anak mo. Ano yung ibig sabihin ng B times? Sa verse na yan, ibig sabihin nasa oras. Ibig sabihin sa kasalukuyan. Ibig sabihin sa kapanahunan. Ibig sabihin pag nagkasala, nasa tamang oras, paluin mo na. Ha? Nagkakaunuhan tayo mga kapatid? Makinig kayo. Proverbs, buksan nyo lahat ng verses na ito kasi maganda to eh. Proverbs 19:18, chasten thy son while there is hope. And let not thy soul spare for his. Iyon, alam nyo, matadrama ang mga bata. Amen? Ha? Matadrama ang mga bata parang mga nanay. Biro lang po, biro lang. Ha? Di ba? Matadrama, hindi po. Hindi pa napapalo, parang napalo na. Hindi pa lumalapat yung pamalo. Ha? Sabi ng Biblia, huwag kang maawa sa kanyang iyak. Tama? Amen? Chasten thy son while there is hope. Habang may pag-asa pa, disiplinahin mo na, i-train mo na yung anak mo. Kailan yung sinasabing habang may pag-asa pa? Habang child pa siya. Habang bata pa siya. Pag lumaki yan ng katulad ng kasing laki, ng tatay kasing laki, ng magulang kapatid, lagpas pa, hindi mo na madidisiplina yan. Huli na! Kaya nga habang bata pa, sabi ng Biblia, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs 29:17. Buksan uli. Correct thy son, ganda to. Correct thy son, and he shall give thee rest. Yeah, he shall give delight unto thy soul. Sawayin mo na ang iyong anak at bibigyan ka ng kapahingahan. Amen? Masasaway mo pa ba yung anak mo pag nasa kulungan? Yeah. Alam nyo kamakailan? Ito lang. Matindi. Nag-pray lang yun, linggo ng hapon eh. Nag-pray din kunwari yung mga ushers kasi. Nag-pray. Nag-invitation. Mamaya pagkatapos ng invitation, yung 3,000 pesos ng isang miyembro, wala na. Pero ang suspect ko dun, bata. At batang isip. Palagay ko, bata talaga yun.
At meron pa akong alaga doon. Dapat tumatangkad ako, pero dami kong alagang ano eh. Alam nyo, kamakailan lang na office, meron palang 3 kasama ito. Pumupunta sila doon sa airstrip at nagbubukas sila ng mga sasakyan. 3 sila. Kamakailan po yung area natin sa Quezon. 13 years old. Last year yata yun. Hindi, 9 years old. 9 years old. Mga bata, grupo. Pinasok nila, binuksan nila yung isang sasakyan, nakuha po nila yung 60,000 na pera doon sa isang sasakyan. Ang ginawa nila, naglakwatsa sila, punta sila ng Pangasinan. Grupo ito. Mga minor de edad. Yung isa sinundan nanay, alanganing oras, balik from Pangasinan. Hindi na sundan, bumalik na sila dito. Nung una, sabi ng magulang, ini-invite nila na Egong, sige, tanungin nyo lang kung gusto nila sumama. Nagnakaw. Nung nagnakaw, sabi ng magulang, isama nyo naman yung anak ko. Ha? Ngayon mga kapatid, sumasama na po. Kaya may nawawala sa amin. Hindi po siya. Oh. Alam mo, pag may training talaga ang mga anak natin mula dito, hindi po madaling mag-training. Ha? Biro nyo nakalak doon, paano mo huhugutin? Araw-araw. 20 years na yung kabataan, yung anak mo sa'yo. Pero meron pa rin. Come on, amen. 20 years old na yung anak mo, dami pa rin foolishness. Puti na yung buhok mo. Pero nandun pa rin. 24, 25, 30 na, ang dami pa rin. Oh. Pero kaya wag tayong uminto. Ito maganda. Number 3, the rod of correction will deliver them from hell. Proverbs 23:14, thou shalt beat him with a rod and shalt deliver his soul from hell. Kapatid, pag hindi nasugpo yung foolishness sa puso ng bata, yung foolishness na yan, yun ang magdadala sa kanya literally sa apoy ng impyerno. This is literal. Kaya makita nyo mga kapatid, doon pa lamang sa kulungan, marami mga kabataan. Doon pa lamang sa kulungan, napakarami mga nakakulong ng mga kabataan hanggang ngayon because of their foolishness. At kung marami sa kulungan, kapatid, mas marami mga kabataan doon sa impyerno sa oras na ito. Kaya kayo mga kabataan, dapat matutunan nyo mahalin ang Diyos sa buhay nyo, mahalin nyo magulang nyo, yung authority ng Diyos sa buhay nyo, yung authority ng magulang nyo sa buhay nyo, yung authority ng simbang ito sa inyong buhay, kapatid. Nagpapasalamat ako na meron akong CBBC CSI. Kung wala ito, hindi rin matino ang buhay ko. But I thank God for this church. I thank God for my pastor na matigas na nagdidisiplina sa ating, ng salita ng Diyos sa ating, ang ating mahal na pastor. Kung walang matigas na simbahan na meron tayong ganito, wala na. Walang kwentang buhay ko. Ha? Pero salamat na merong simbahan na ganito. Kilalanin nyo yung authority ng simbahang ito. Yeah, amen. Kapatid, ito ang mag-aalis sa atin, ihiwalay tayo, ida-direct tayo, i-redirect tayo, aalisin tayo sa kapahamakan ng kamangmangan sapagkat ang kamangmangan, saan tayo dadalhin? Hell! Hell! Di baling hell ang palo sa'yo, at least, kapatid, siguradong hindi ka pupunta sa apoy ng impyerno habang buhay. Number 4, ito, maganda. The rod of correction give wisdom. Amen! Proverbs 29:15, the rod
and reproof. Ano yung reproof? Word of God. Give wisdom. But a child left to himself bringeth his mother to shame. Kaya wag pabayaan ang anak, kapatid, bayaan mo siya, ang tigas ng ulo niya, bayaan mo na yan, pastor, doon na lang sa barkada niya, doon na lang sa jowa niya, doon na lang sa girlfriend niya, doon na lang sa, bahala na siya. Huwag mong pabayaan, sa iyo ibinigay ng Diyos yan. Amen? So, nung kailangan niya rod of correction, amen? Kailangan niya word of God, kailangan niya salita ng Diyos, kinakailangan din niya ng paluin mo. Bakit? Anong may bibigay nito? Anong may bibigay nito? Wisdom! The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag nakilala nila, mga kapatid, ang authority na salita ng Diyos, authority ng magulang nila, authority ng simbang ito, authority ng Diyos, kapatid, isang araw may wisdom si Alden. Pero pag pinabayaan mo to, baka siya ang papatay sa mga senador na kurakot. Oo. Na ang dami mga project, ghost project. Sige, pabayaan ka na lang namin. Opo mga kapatid, pag pinabayaan mo to, naiisip ba natin kung anong foolishness ang pwede niyang gawin? Pero pag nagapi yung kanyang foolishness, baka isang araw magpastor pa si Alden. Oh, amen! Bakit? Kasi may wisdom na siya. Parang si Timothy. Si Timothy, bata pa, naalagaan ni Paul, naging preacher sa Ephesus. Come on, amen! At ilan ng mga kabataan, kapatid, na napunta dito, kasama ko doon. Naalagaan ako ng simbang ito, kapatid. Salamat sa Diyos. Binigyan ako ng Diyos ng wisdom at ngayon po, nandito po ako sa inyong harapan. Kung wala na. Hindi si Sheila ang asawa ko ngayon. Ha? Tama na, sir, hanggang doon lang. Biro mo ang sabi ng Biblia, pag pinabayaan mo to, shame ang dadali niya sa magulang. Shame. Pero samantalang kapatid, pag nadisiplina natin, kailangan kasi natin consistency, determination, prayer. Huwag kayong susulpot-sulpot sa simbahan. Tuloy-tuloy. Linggo ng umaga, nandito kayo. Linggo ng hapon, nandito kayo. Buong pamilya. Wednesday, nandito kayo. Buong pamilya, kapatid. Huwag kayong pupuknat sa simbahan. Pahalagan nyo ang salita ng Diyos. Bakit? Katuwang nyo ito para disiplinahin ang batang ito. Ha? Naririnig ka sa bahay, naririnig si pastor dito, naririnig ka sa bahay, naririnig si pastor dito, isang araw maging preacher ito. At pagka hindi po yan naayos, baka maging hold-upper ito. At hold-upin niya yung mga nangungontrata ng mga ghost project. And the last, I hope this is your favorite. The rod of correction will give them comfort. Oh, you know this verse, Psalms 23, verse number 4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Ano yung ibig sabihin yung salitang comfort? To give strength and hope. To strengthen them spiritually. To inspire. To exhort. To encourage. To restore. To cure. Para ma-restore ito. Para magamot ito. Para maalis, masimot yung nakalock up na foolishness, kapatid.
tuloy-tuloy lang na makinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ito ang totoong comfort ng mga batang ito. Amen! Mga kapatid, ang Diyos ba namamalo? Basahin niyo yung Book of Hebrews. Namamalo din po ang Diyos. Amen! Kaya, Diyos mismo malinaw dito sa Book of Proverbs na siyang binasa natin na kinakailangan tayong mamalo. Kapatid, dito sa ating simbahan, meron akong mga ebidensya dito at maituro sa inyo. Pero hindi ko na po ituturo sa inyo mga kapatid na mga magulang na hindi naniniwala sa pagpalo ng kanilang mga magulang, mga anak. Pero anong nangyari sa kanilang mga anak? Na biktima ng foolishness. Malinaw ba yung mga kapatid? Naloko sila. Kaya ngayon pa lamang kapatid, seryosohin natin ito. Kasi hindi po nakukuha sa isang araw lamang. Kamu mga magulang, makinig tayo. Hindi rin nakukuha sa isang palo lang. Habang nandito tayo sa iyo, 20 years old na, may asawa na nga, nakatira pa rin sa iyo. Maliban lang kung mayaman si tatay. Kaya kailangan natin mga kapatid, tuloy-tuloy lang. Hindi natin alam, ito yung comfort nila. Sa aming mga mahal na bisita, alam nyo, ito talaga ang napaka-importante na katuwang natin para disiplinahin ang ating mga anak. Kahit anong disiplina natin pag wala ito, mahihirapan po tayo. Come on, amen! Again, alam nyo, pwede tayong mamalo na. Pagkatapos mong paluin, naaakbayan mo yung anak mo. Maraming beses din na mamalo ako, galit ako eh. Pero sabi ko, hindi dapat. So, anong kailangan natin mga kapatid? Paluin. Bakit? Anong maibibigay sa kanila? Wisdom. Anong maibibigay sa kanila? Comfort. Amen? Isipin nyo, pag susundin natin ito, salita ng Diyos, hindi natin alam, nakakapaghubog tayo ng mga susunod na henerasyon na merong pagkatakot sa Diyos. Hakinig tayo mga kapatid. Isipin nyo po kung ilang pamilya ang CBBC, CSI, makakapag-raise tayo ng godly generation, godly family. Isipin nyo kung anong klaseng maitutulong natin sa bansang Pilipinas. Come on, amen? At isa pa, pag nawala na tayo, sila naman ang maghuhubog uli. Wala na to, sila ulit yung anak nito. Hanggang sa 4th generation. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi mapuputol yung henerasyon na pagbibreed ng godly generation. Kaya lang mga kapatid, hindi po ito nakukuha lamang sa isang pasadahan. Let's do it with determination. Let's do it consistently. Katuwang natin ang Diyos. Katuwang natin ang salita ng Diyos. Katuwang natin ang simbahang ito. Katuwang natin ang ating mahal na pastor. Katuwang natin ang mga kapatiran para tumino ang buhay ng batang ito. Come on, amen. Kaya makita nyo, ito ang hindi nakikita ng gobyerno. Isipin mo, napakaganda na. Kahit maglakad ka dyan sa kalsada, maiwan mo yung cellphone mo, pagbalik mo, nandiyan pa rin. Di po ba? Amen? Hindi yung minsan sa loob pa ng simbahan, naiwan yung cellphone, pagbalik wala na. Pero naiwan yung Bible, pagbalik nandun pa rin. Parang, alam nyo, parang nakakapagod, parang hindi, alam nyo, nagpipreach ako, pinreach ko ito sa amin.
nagmumurmur sa likod. Alam mo kung ano sabi niya? Hindi naman daw pwede yung sinasabi ko. Sabi ko, hindi ako humihingi sa inyo ng aprobado. Pag-approve, hindi sa inyong approve. Confirmation, hindi po. Nasa Panginoon. Kung ayaw ninyo, no problem. Pero sabi ko, gagawin ko ito sa aking pamilya. Gawin ko ito sa aking pamilya. Gawin mo yung gusto mong gawin. Tignan natin kung anong produkto nating dalawa. Kita ko, si Sir Jao, produkto yan ng salita ng Diyos. Sir Maki, ngayon, preacher. Lahat tayo dito. Sir Roy, ako, Sir Willie, lahat. Produkto yan ng salita ng Diyos. Kung walang salita ng Diyos na nag-ayos sa buhay ni Sir Willie, nasaan siya kaya ngayong umaga? Baka meron na po siyang ibang pamilya. Opo. Pero salamat sa Diyos, meron nito. Amen? At yung pamilya ni Sir Willie, intact sa simbahang ito. Kaya mga magulang, makinig po tayo. Paluin mo yung anak mo. At pag pinalo mo, yung tama, yung maayos. Paluin mo na merong pag-ibig. Yan ang paraan ng Biblia para maalis yung foolishness. Yan ang magbibigay sa kanila ng wisdom. Yan ang magbibigay sa kanila ng comfort. Yan ang mag-aalis sa kanila going to hell. Ito yon. Tumayo po tayo lahat. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Alam nyo, hindi po easy gawin ito. Maniwala kayo mga kapatid. Hindi easy, hindi madaling gawin ito. Pero kinakailangan natin gawin sapagkat ang produkto nito, sigurado po na magkakaroon sila ng wisdom. Wisdom from above. Magkakaroon po sila ng comfort. Ito po ang totoong comfort ng ating mga anak. Hindi po pera ang comfort nila. Salita ng Diyos, training, yung rod, yung pamalo. Kaya sabi ng Biblia, huwag ihiwalay ang pamalo sa puwitan ng ating mga anak. Kaya pag pinalo natin, it is because we love them. At pag pinalo natin, dapat bunga ng pag-ibig at hindi bunga ng galit. Napakalinaw yung sinasabi ng Bible. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Parents, gumawa tayo ngayon ng commitment. Sabi natin, Panginoon, ititrain ko yung anak ko. Panginoon, papaluin ko yung anak ko na punong-puno ng pag-ibig. Gumawa tayo ng commitment sa Panginoon.
Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa natapos po yung mensahe ng inyo pong salita. Thank you, God, for allowing us to hear this kind of message. At sa pamamagitan ng pakikinig, Panginoon, ng inyo pong salita, gantong salita po ninyo na nahayag, ay mas lalo po namin nakita, Panginoon, ang pagmamahal nyo sa bawat pamilya, O Diyos. Salamat, Panginoon, na hindi nyo po hinahayaan ng mga pamilya na nakakakilala po sa inyo at kinikilala po kayong Diyos ay sumunod sa sistema ng mundo po na ito, kundi Panginoon, kayo po ang nagbigay ng inyong salita upang ang bawat pamilya ay sumunod sa gusto nyo pong mangyari at sa sarili nyo pong pamamaraan. Thank you for using Pastor RJ, O God, this morning and continue to bless him. Once again, anuman po narinig po naming mensahe ngayong pong umaga po na ito, nawa maitanim po namin ito sa aming puso't isipan upang sa gayon kami po ay masumpungan po ninyo na matapat na naglilingkod po sa inyo. All the glory belongs to you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen.